Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 18, 2026, Sunday. Muling nag-iba ang direksyon ni Bagyong Ada at hindi ito papalayo sa bansa. Posible itong bumalik at magpatuloy na magdala ng samarang panahon sa Bicol Corridor at Eastern Visayas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Bagyong Ada ay bahagyang humina habang kumikilos ng mabagal pa east-northeast sa Philippine Sea, silangan ng Luzon. Tinataya ang sentro ni Ada ay nasa humigit kumulang 135 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon, ang maximum sustained winds ay nasa 75 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour at central pressure na 996 hectopascals. Mabagal ang galaw nito pa east-northeast at dahil malapad ang sirkulasyon, ang strong to gale force winds ay umaabot palabas hanggang 440 kilometers mula sa sentro. Nakataas pa din ang tropical cyclone wind signal para sa mga lugar na direktang naaapektuhan ng hanging dala ng bagyo. Sa signal number 2, asahan ng gale force wind sa loob ng 24 hours na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Saklaw nito ang Catanduanes at ang eastern portion ng Camarines Sur. Sa signal number 1 naman, inaasahan ng strong winds sa loob ng 36 hours na may minimal hanggang minor na banta. Kabilang dito ang southeastern portion ng Isabela, Aurora, eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island, Marinduque, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, northern at central portion ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, pati na ang northern Samar. Tandaan na kahit nasa lower signal, pwedeng makaranas ng biglaang malalakas na bugso kapag tumama ang mas makapal na rain bands. Sa forecast track and intensity outlook sa mga susunod na araw, inaasahang kikilo si Ada ng generally northeastward hanggang bukas, January 18. At simula bukas, may inaasahang looping track sa dagat sa silangan ng Luzon, kaya maaaring paikot at mabagal ang galaw malapit sa dating posisyon nito. Posible pa ang mga pagbabago sa susunod na mga updates, lalo na kung lilipat ang steering winds o lalakas ang northeast monsoon na kumakante sa ibabaw ng bagyo. Sa intensity outlook, mananatili si Ada bilang isang tropical storm habang umiikot sa silangan ng Luzon. Sa pagpasok ng Tuesday, January 20, inaasahang hihina ito tungo sa tropical depression at dahil sa patuloy na surge ng amihan, posibleng tuluyan ng maging low pressure area pagsapit ng Thursday, January 22. Ang kombinasyon ng malamig at tuyo na hangin mula sa amihan at ang shear sa itaas na bahagi ng atmosfera ang posibleng tuluyang magpahina sa convective core ni Ada. Kung titingnan ng ibang senaryo, may interpretasyon sa GFS na ang looping ni Ada ay maaaring magbunga ng muling pagtulak pabalik sa kanluran. Sa ganitong setup, pwedeng lumapit ang sirkulasyon sa kalupaan ng Northern Mindanao o Eastern Visayas at magresulta sa landfall kung may sapat na westward component. Pero sa iba pang weather model, hindi na ito nakikitang mangyayari dahil inaasahan nila na mas lalakas ang northeast monsoon na sasalubong sa core ni Ada. Kaya tuluyang hihina at malulusaw ang bagyo habang nananatiling nasa silangan ng Luzon. Ang dalawang posibilidad na ito ang dahilan kung bakit mabilis ding nagbabago ang confidence sa track sa loob ng susunod na 48 hours. Para sa long range forecast, may pahiwatig din na maaaring magkaroon ng kasunod na sistema mula sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan. Ang ilang modelo ay nagpapakita ng mabagal at disorganized na low pressure na papasok sa monitoring domain sa susunod na 1 hanggang 2 linggo. Gayunman, hindi pa nagkakatugma ang mga model pagdating sa position, timing at potensyal na pag-intensify. Sa madaling sabi, maaga pa para sabihing may susunod na direktang banta, ngunit sapat ang senyales para manatiling nakatingin sa silangan sa 2-week window. Sa magiging lagay naman ng karagatan sa loob ng susunod na 24 hours, inaasahang aabot up to 4.5 meters ang alon sa northern seaboards ng Camarines Norte at Camarines Sur at sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes. Lubhang mapanganib ang paglalayag sa mga bahaging ito, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Up to 4 meters naman ang taas ng alon sa eastern seaboards ng mainland Cagayan, mga seaboards ng Isabela, Aurora at northern mainland Quezon, pati na ang northern at eastern seaboards ng Polillo Island. Sa ganitong taas, mabilis umangat ang ibabaw ng dagat at nagiging delikado ang bukas na ruta. Up to 3.5 meters naman ang posibleng alon sa eastern seaboards ng Babuyan Island, up to 3 meters naman sa seaboards ng Batanes at Ilocos Norte, northern at eastern seaboards ng Northern Samar, pati na ang eastern seaboards ng Albay at Sorsogon at ang natitirang seaboards ng mainland Cagayan at Babuyan Island. Sa mga bahaging ito, bagaman mas mababa kaysa sa mga sentrong apektado, sapat pa rin ang taas ng alon para magdulot ng panganib sa maliliit at mahihinang bangka.
Meron ding mga baybaying nasa up to 2.5 meters ang dalang alon, particular sa eastern seaboards ng Eastern Samar, kung saan asahan ang patuloy na pag-alon lalo na kapag dumadaan ang mas makapal na rain bands. Up to 2 meters naman ang alon sa mga seaboards ng Romblon, Marinduque at Kalayaan Island. Northern at eastern seaboards ng Siargao, Bukas Grande Island, western seaboards ng mainland Palawan at ang lalarabing seaboards ng Ilocos Region, Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Sa mga lugar na ito, maaari pa ring magbago ang kondisyon depende sa bugso ng hangin at sa pagdaan ng mga rain bands. Sa iba pang baybayin na hindi nabanggit, inaasahang below 2 meters ang wave heights, ngunit nananatili ang posibilidad ng biglaang pagtaas kapag sumabay ang malalakas na bugso ng hangin at localized thunderstorm. Sa puntong ito, mahalagang linawin ang inaasahang ritmo ng panahon sa susunod na 48 hours. Ngayong araw, malakas ang impluwensya ni Ada sa Catanduanes at Eastern Camarines Sur kung saan nakapwesto ang mga siksik na ulap-ulan. Bukas, habang umiikot ng northeast at posibleng nagluluping na sa silangan ng Luzon, mananatili ang ulan sa Bicol, Eastern Visayas Corridor pero inaasahang babagal ang forward motion kaya magiging soaking ang karakter ng pag-ulan sa mga panahong tatamaan ng outer at inner bands. Kung lalakas ang amihan surge habang umiikot ang bagyo, mas makikitang mag-shear ang convective towers at lilitaw ang mas rugged na core, senyales ng unti-unting paghina patungo sa tropical depression status. Kung hindi naman agad lalakas ang amihan at mananatiling mainit ang dagat sa paligid, maaari pang manatili ang lakas sa tropical storm bago rin mahila ng mas malamig na hangin sa itaas. Para sa mga naninirahan sa mga bayang nakaharap sa Pacific mula Northern Samar paakyat sa Catanduanes at silangang bahagi ng Bicol, ang praktikal na inaasahan ay mga oras na walang patid ang ulan na sinisingitan ng malalakas na bugso kasabay ng alon na mabilis lumalaki tuwing sumasabay ang hangin. Para sa Aurora at Eastern Quezon, kabilang ang Polillo Island, umiiral ang kombinasyon ng amihan at rain bands na magbibigay ng mahahabang oras ng mahihinang ulan na may mga pagkakataon ng biglaang paglakas. Sa Masbate, Albay at Sorsogon, aasahan ang paikot-ikot na pag-ulan na may mga kaulapang biglang sisikip lalo na kung tatapat sa daloy ng hangin mula sa silangan. Sa southeastern Isabela at Karatig, maihahambing ang timing sa bandang Bicol, ngunit mas mahina ng bahagya dahil sa layong lateral mula sa core. Habang tumatakbo ang oras, patuloy nating babantayan ang real-time na pag-ikot at pulso ng ulan ni Ada. Ang susi sa pag-unawa sa magiging takbo nito ay ang balanse ng dalawang puwersa, ang sariling sirkulasyon ng bagyo at ang humahampas na northeast monsoon na kayang pumigil o mag-iba ng ruta. Sa ngayon, malinaw ang larawan, bagyang humina si Ada, ngunit nananatiling malapad ang saklaw ng ulan at hangin sa silangang Luzon at silangang Visayas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at palagi po tayong mag-ingat.